napaka-meaningful po para sa akin. Kasi nagsimula po ako sa trabaho to, I think 2004 po ako nagsimula nung nag-artista po ako. Pero bata pa lang po ako, hindi yun ang pinangarap ko talaga sa buhay ko. Hindi pag-artista talaga ang pangarap ko. 2007, hindi ko po makakalimutan. Nung mga panahon na nasa Canada po ako. 2007, I think baka may February and March, nandun po ako sa Alberta, Canada. Nandun po ako, sumubok po ako doon kagaya po ninyo. Sumubok po ako na baka sakali na magkaroon ako ng magandang kinabukasan na makapagtrabaho sa ibang bansa. Tapos po, nung nandun po ako sa Canada, ang tawag ko lang pong visa nun is, tourist visa lang. Ang akala ko kasi dati, ang Canada, parang Amerika, pwede ka mag-TNT. Nagkamali po ako. Sa Canada po pala, mas mahigpit kaysa sa Amerika. Kasi sa Canada, may hinahanap silang parang code number, parang SSS sa atin po. Tapos po, nung nandun ako, kaya lang naman ako nakapunta doon dahil po, sumasali po ako ng mga film festival sa abroad. Actually, nagpunta po ako dito na sa Toronto. Sa Canada, sa Toronto, sinali ko po yung kauna-unang pelikula ko, yung Masahista. Pero that time, ang mindset ko po nun, hindi para talaga maging artista, kundi talaga gusto ko maghanap ng totoong trabaho. Yung regular, yung mapapakain ko po talaga yung pamilya ko buwan-buwan. Kasi po sa pag-artista, kagaya po namin, minsan may trabaho, minsan matagal na wala. Kumbaga, swertihan din po. Saka syempre po, talent, ganun. And then, minsan, tatrabaho ko, may taping. Minsan siguro sa isang buwan, mga 2 beses. Tapos, tutunga nga ako ng 6 na buwan, nakatambay, ng trabaho. Pero, sa kabila po nun, pinilit ko talaga makapagtapos ng pag-aaral. Kasi sabi sa akin ng lola ko nun, anong gusto mong gawin sa buhay? Anong gusto mong gawin mo sa buhay mo? Tapusin mo muna ang pag-aaral mo. At pagkatapos nun, ikaw nang bahala kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Tapos ang ginawa ko nun, pinilit ko talaga mag-aral. Kahit hindi katalinuhan, basta importante pumasa. Kasi sabi lang naman lola ko, basta makagraduate ako. Eh di pinilit kong gumraduate kahit hindi matalino. At least ang mga abilidad. Yun yung importante doon. Alam niyo po, bago ako naging artista, napakarami kong experience o napakarami kong pinagdaanan sa buhay. Nasubukan ko po mag-waiter habang nag-aaral po ako. Tapos sumali rin po ako yung mga namimigay ng flyers sa mall. Namigay din po ako ng flyers sa mall. Tapos sa mga bar, yung mga nagpapasample ng alak, ng yosi, lahat po yan naranasan ko. Basta racket, sabi ko, basta mapagkakakitaan, basta makatulong ako sa lola ko sa pagpapaaral sa akin. Kasi hinulay po ang parents ko eh. Lola ko lang po nagtaguhin sa akin. And then after that po nun, may nakilala ako na isang producer na taga-Canada. Sabi niya sa akin, alam mo may concept na bagay sa'yo, masahista. May may potential ka maging artista. Pero that time, isip ko, binubola lang ako nito eh. Kasi maliit ako eh. Maliit, di naman ako kagwapuhan, di naman ako kaputi. Konti lang, may tsura konti. Tapos, sabi niya nga po sa akin, yun nga po, may potential daw ako maging artista. Tapos may konsepto siya sa akin, masahista. Ang nasa isip ko naman ng mga panahon na yun, masahista. Ang alam ko yung mga masahista, yung mga bulag na nagmamasahe sa mga mall eh. Di ba ganun sa Pilipinas? Kaya sabi ko, ay kaya-kaya ko yan, bulag lang pala eh, tapos mamasa-masahe. Hindi ko alam, meron palang ibang tinatawag na masahista. Yung tinatawag nilang extra service. Yung mamasahihin mo yung kapwa mo lalaki. Hindi ko yun yung konsepto ng pelikulang inaalok sa akin, kaya pala sabi sa akin, guwapo ko pala. Yung beauty ko pala, pang gano'n. Yung kagwapo ko pala, gano'n pala bagay. Tapos, pagkatapos nun, nung nalaman ko na gano'n yung konsepto, natakot ako, tutuloy ko ba to? Kasi syempre po, pinalaki ako ng lola ko, lola ko medyo conservative. Sabi ko gano'n, tapos nakagraduate ako ng college. Sabi ko, ito ba yung gusto kong muntahaking landas? Saka hindi buong sa loob ko na gusto kong mag-artista talaga kasi mahihiyain ako. Hindi na ako marunong sumayaw, hindi ako marunong kumanta. Wala talaga, kapag tinitignan ko sa sarili ko, wala akong qualities na para maging artista. Pero isa lang yung tumatak sa isip ko. Nung sinabi niya po sa akin na, yung pelikulang ito, malaking potential para ilaban abroad. Yung mga pelikula natin ng mga indie films na nilalaban international. Nababalitaan niyo po ba yun dito? Yun. Tapos, nung ginawa ko yung pelikula, ang pinakamalaking naging problema ko,
kailangan magpakita ako ng puwet. Sabi ko sa sarili ko noon, mag-aartista nga ako. Pampuhunan ko naman puwet, paano gagawin ko? Pero sabi ko, ano ba gagawin ko? Ito pa rin yung pangarap ko ng kapagtrabaho abroad para sa pamilya ko? O ikahihiya ko yung pakita ang puwet ko? Sabi ko, alam niyo po, isang oras kami natayin guys, isang oras kaming nakahinto na mag-shooting kasi nga hindi talaga ako makapag-design. Talagang ang sakit-sakit at labag na labag sa loob ko yung gagawin ko. Siyempre, kumbaga, hindi naman sabi ko nga, hindi ko naman talaga pinangarap maging artista. Hindi ako ganun kabuo. Tapos, pumikit lang ako nun at naiyak. Alam niyo, sabi ko sa sarili ko, gagawin ko to para sa pamilya ko. Kaya kahit pikit mata, ginawa ko yung eksena niyo. Pinakita ko yung point ko. At pagkatapos po nun, alam niyo po yung taong kumausap sa akin na sinabi niya napakalaking potensyal nito ilabas sa abroad, hindi mo siya nagkamali. Mamaya po papakita ko ulit. Sa inyo lang ulit. Kung iisipin niya, no? Ang nakakatawa, puhunan ko pala sa mag-artista ko, puwet lang. Pero joke ba ito? Tapos yun nga po, hindi mo siya nagkamali. Unang pelikula ko po, nilaban ko agad siya sa Switzerland, sa Locarno Film Festival. At hindi naman po siya nagkamali, nanalo po kami doon. Yun yung nauna-una ang pelikula ko. At tapos po noon, pagdating ko sa Pilipinas, actually nung nandun ako, sabi ko sa producer ko, sa director ko, sabi ko, Direk, si Brillante Mendoza, kilala niyo po? Yung kauna-una ang Filipino director na nanalo sa Cannes Film Festival. May ginawa ko kasi akong pelikula yung Kinatay, nanalo po siya doon as a best director sa Cannes Film Festival. Kaya sobrang proud na proud ako sa mga Pilipino talaga. Kahit saan talaga may pagpapalaki natin ng mga Pilipino. At pagkatapos po noon, nandun na kami sa Switzerland, nagpapaalam po ako. Sabi ko, Direk, hindi ko naman talaga pangarap po mag-artista eh. Gusto ko lang po talaga makapagtrabaho abroad. Sabi ko, baka pwede nyo na akong iwan dito. Total, may kakilala na akong Pilipino eh. Kasi may nakilala ako doon na nagluluto sa kantin. Tapos, siguro dahil ko nabaitan sa akin, gano'n, tapos nalaman na HR graduate ako. Gusto nila akong kunin. Tapos nung nagpapaalam na ako, ayaw ko payagan ng producer ko sa ng director ko kasi hahanapin ako sa immigration, baka magka-problema kami. Hindi ako natuloy. Tapos, lumaban ako na lumaban sa iba't ibang bansa, sabi ko gano'n. Try ulit ako magpaalam, hindi ako pinayagan. Hanggang sa napunta ako sa Toronto. Nung napunta ako sa Toronto, may nakilala akong dalawang mag-asawa. May-ari sila ng isang restaurant. Tapos sinabi ko rin na, hindi ko naman po talaga gusto mag-artista eh. Gusto ko po talaga magtrabaho ng maayos eh. Sabi niya talaga, sabi niya, sayang nga. Sabi niya, malay mo sumikat ka sa Pilipinas. Hindi po, gusto ko po talaga magtrabaho sa abroad. Sabi ko, yung totoong buhay, yung regular. Sabi ko, pag-artista, minsan meron, minsan wala. Sabi ko, ganoon po. Saka hindi naman po lahat talaga artista pinapalad. Tapos sabi niya, sige, dito ka na lang, dito ka na lang. Sabi sa akin ng mag-asawa. Tapos na nagpapaalam ulit ako nun sa director ko, sa producer ko, ayaw ulit nila akong payagan. Sabi ko, yung gagawin ko, sabi ko, kailan mo lang magpakita ng point dahil gusto ko pag-abroad. Ang problema, ayaw nila talaga akong payagan kasi talagang bawal. Kasi nga, nagpunta ako dun as a tourist, ba't ako tatalon? Hindi naman parang Amerika yun na pwedeng kahit pa paano mag-under the table, ganyan. Pero matigas ang loob ko eh. Kumbaga, buo kasi ang loob ko. May laban kami sa Vancouver. Sabi ko, Direk, sama ulit ako dyan ha. Nung nabigyan ako ulit ng visa, ng tourist visa, nung paalis sila papuntang Vancouver, hindi ako sumama. Sabi ko, Direk, hindi ako makakasama, may racket akong iba, sayang eh. Sabi ko gano'n. Next time na lang, sa ibang bansa. Hindi nila alam, paglipad nila papuntang Vancouver, lumipad ako papuntang Alberta, Canada. Pagpunta ko sa Alberta, Canada, nandun yung mga kamag-anak ko. Di syempre, ang mindset ko nun, makakapagtrabaho na ako. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko, nagyabang ako. Sabi ko, mag-abroad na ako, hindi na ako babalik ha. Kayo nang bahala sa pamilya ko ha. Sabi ko sa kanilang gano'n. Pagdating ko doon, unang dating ko agad, sabi ko February or March, snow. Tuwan-tuwa talaga ako. Kami pala, naglaro na ako ng snow. Pagkakising ko ng maga, naglaro agad ako. At pagkatapos doon, di na ako lumabas ng bahay. Sinumpa ko na yung snow na yan. Napakita ko na yan. Ang sakit sa tenga, sakit sa mata, sakit sa kamay, sakit sa ilong. Talagang sabi ko, maganda siya tignan, pero ang hirap pala mabuhay kapag mayroong snow. Tapos, pagkatapos po nung nandun na ako, doon ko nalaman na hindi pala siya parang Amerika na pwede ka magtrabaho. Sabi ko nga gano'n. Ang ginawa ko doon, ang gagawin ko dito for 6 months. Sabi ko gano'n, kung wala akong trabaho. Ang ginawa ko doon, nag-boy ako sa mga Pilipino. Kasi may mga Pilipino busy sa trabaho. Minsan, isa, dalawa, hanggang 3 trabaho nila. Gano'n din po ba din sa Amerika? Minsan, isa, dalawa, hanggang 3 trabaho. Gano'n po yung trabaho nila. Halos wala silang time magpahinga. Puro trabaho. Ang ginagawa ko ngayon,
Ako yung nagkukumpuni-kumpuni ng mga sira-sira sa bahay nila, tapos nagluluto-luto, naghuhugas-hugas. Kumbaga sabi ko, okay lang to kahit boy muna ako. At least, kumbaga may pagkakitaan kahit konti. Pero, lahat ng yun hindi ko sinasabi sa pamilya ko. Ang alam ng pamilya ko, may magandang buhay ako at may maayos akong trabaho. Tapos pagkatapos po nun, meron naawa sa akin na mag-asawa. Dahil 3 trabaho nila, sabi nila sa akin, Deng, pa ako nun eh, Rodel po kasi. Niya, Deng, kung gusto mo, bibigay ko sa isang trabaho ko. Kaso lang, janitor. Ang pasok mo from 2 to 7 a.m. Kasi that time, tulog lahat ng mga tao, walang panghuhuli sa akin. Sinasarado ko na yung bingguan. Tapos, ang ginagawa ko doon, janitor ako, ang laki ng bingguan. Tuwan-tuwa ako ng isa kasi pili ko, may trabaho na ako eh. Siguro, sawad ko that time, mga $5 per hour. $5. Pero syempre, may cut. Iba yung may trabaho eh. Iba po yung talagang pumapasok doon eh. Habang tinukulit ko lang ng mga plastic bottles, coking can, kasi kada isang buwan, binibenta ko po yun para maidagdag ko sa pagpapadala ko sa Pilipinas. Kahit nagdadrive ako kasi meron akong lisensya, pag nakakita ko ng coking can, hihintuan ko yun, pupulutin ko yun. Talagang kasi sabi ko, walang ibang pagkakitaan eh. Kapag Saturday, Sunday naman, naglilinis ako ng mga bahay ng mga Canadian. Kahit paano, binibigyan din ako, ganyan. At pagkatapos ko ng lahat ng yun, in 6 months walang nangyari sa akin. Nag-extend pa rin ako another 3 months. Baka sakali pa, sabi ko baka magawa pa ng paraan. Punta ako sa immigration. Tapos pagkatapos po nun, sabi sa akin ng immigration, kailangan mo talaga umuwi ng Pilipinas kung gusto mong ayusin yung working visa mo. Kailangan mo humanap dito ng employer. Nakahanap naman po ako ng employer sa Canada. Pagbalik ko ng Pilipinas, siyempre napahiya ako sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan ko, ba't ako bumalik? Hindi ko naman masabi sa kanila totoo na wala talaga ako naging trabaho doon. Ang ginawa ko, nag-aral po ako sa TESDA bilang welder. Nag-aaral ako, nag-exam ako, tapos nag-interview ako, nakapasa po ako. Hindi ko nga, honestly, hindi ko alam paano ako nakapasa sa exam. English yun. Interview, hindi ko rin alam paano ako nakapasa. English yun. Kumbaga, siguro sabi ko yung pananalig, yung pagtitiwala sa kalakas ng loob, yung determinasyon, yung nag-ano sa akin, naging dahilan kung bakit ko nagawa lahat, kung ba't ako pumasa. Alam niyo po, kapag ginagawa ko lahat yan, sabi ko, hindi naman papasa dito, pero kailangan kong gawin. At least kailangan ko subukan. Kung hindi ako pumasa, at least sinubukan ko, walang pagsisisi. Pagkatapos po nun, kasi mula nung bata ko, lagi akong kasama ng lola ko, nagsisimba sa Quiapo. Pag nagsisimba kami sa Quiapo, wala akong dinasal doon, kundi, Lord, Mahal Nazareno, bigyan niyo lang po ako ng trabaho, kahit ano, kahit hindi na ako matulog. Kahit araw-araw po pa yan, hindi ko po tatanggihan yan. Basta bigyan niyo lang po ako ng maayos na trabaho para mabuhay ko pamilya ko. Alam niyo po, sabi ko nga po, mula 2007 hanggang ngayon 2017, hindi na po ako natulog. Kasi diretso po talaga naging trabaho ko. Kaya, lahat po ng blessing na binibigay sa akin ngayon, lahat po ng trabaho, hindi ko po hinihindihan. Kaya nga sabi ko nga po, mag-ingat po tayo sa ating mga hinihiling at ating dinadasal. Kasi kapag binigay sa atin, hindi tayo handa. Kaya dapat, if ever man, kung ano may hinihiling natin, lagi natin siyang paghandaan at para po sa ating pamilya at sa nakararami, hindi lang pang sarili. Pasensya lang po kaya, sinishare ko lang po kasi sabi ko nga po, napaka-meaningful sa akin itong 2017 na nasa harapan ninyo para po magpasalamat sa inyo. Kasi po, kung wala po kayo, wala po ako ngayon kung nasan man ako. Kasi kayo po yung nagmahalan, sinubukan sa akin. Mula na nagsisimula po ako,